Ang palaging matunog na pangalan na matitrade sa SMB ay itong si Chris Ross at itong si Vic Manuel. Pero ang isa pang player na malamang bitawan na ng San Miguel Beer ay itong si Simon Enciso. Noong Game 6 siya ang ginamit ni Coach George Gallant, pero nakita naman natin na hirap pa rin itong si Enciso na maka-score. At dahil dito, pinapabayaan siya ng Meralco. So mukhang ito yung klaseng point guard na ayaw na ng San Miguel Beer ngayon at gusto na nila itong palitan. At malamang dito sa Northport Batang Pier siya ite-trade. Pero ang magiging kapalit nitong si Enciso ay hindi point guard. Mukhang ang kukunin ngayon ng San Miguel Beer dito sa Northport Batang Pier ay itong si Xavier Lucero, yung kanilang 6'6 na power forward. Ang gagawin ng San Miguel Beer pag nakuha na nila itong si Xavier Lucero, ite-trade na nila itong sila Vic Manuel at itong si Chris Ross para sa ibang point guard. Malamang dyan sa Terra Firma, kunin nila itong si Wambi Tiongson o si Stephen Holt. Pero sa ngayon ang priority daw ay kunin muna ng isang power forward katulad ni Xavier Lucero. Narinig na rin natin na may balita na susubukan ng San Miguel Beer offeran ang unrestricted free agent na si Troy Rosario. In case hindi nila makuha itong si Rosario, tsaka nila ite-trade itong si Simon Enciso dito sa Northport para makuha si Lucero o di kaya si William Navarro. Sa ngayon mukhang ang talagang priority ng San Miguel ay kumuha ng power forward dahil nakita nila na overmatch dito kontra sa Meralco. Nakita natin na hirap si Don Troliano pag naglalaro ng power forward dahil hindi naman niya posisyon yan. So iyan muna ngayon ang tatargetin daw ng San Miguel Beer. Kukunin itong si Lucero o kaya si Troy Rosario at itong si Simon Enciso ay mawawala na dito sa SMB. Kaya abangan natin ang kanilang magiging susunod pang moves. Ang balita ngayon dito sa Barangay Ginebra, may mga lumalabas na balita dito sa social media na ito si Maverick Ahanbisi ay merong demand dito sa Barangay Ginebra. Una, gawin daw siya ang lead point guard nila at pangalawa, bigyan daw siya ng mas mahabang playing time. Sa ngayon kasi alam natin dito sa point guard sa Ginebra ay nag-alternate itong si Maverick Ahanbisi, Stanley Pringle, si L.A. Tenorio at minsan si Scottie Thompson. Pero ang gusto ron ni Maverick Ahanbisi ngayon ay siya ang gawing number 1 point guard ng Ginebra at bigyan siya ng mas mahabang playing time. Mayroong mga fans na nag-react dito sa nabasa nila na ganitong balita at sinasabi na hindi rin dapat mag-demand na ganito si Ahanbisi dito sa Ginebra dahil hindi naman daw masyadong maganda pinakita niya dito sa serye nila kontra Meralco at hindi consistent yung kanyang scoring. At mas minsan daw mas maganda pa nilalaro ni L.A. Tenorio at itong si Stanley Pringle. Sa ngayon, ito si Maverick Ahanbisi ay alternate ang position. Minsan shooting guard, minsan ay point guard. At sa tingin ko naman, hindi na kinakailangan mag-demand na gano'n ni Ahanbisi dahil since matanda na si Tenorio, si Pringle, eventually siya magiging top point guard ng Ginebra. Unless of course matrade siya. Ang isa pa kasi siguro iniisip ni Ahanbisi baka kumuha ng bagong point guard ng Ginebra na magiging karibal niya doon sa kanyang posisyon. For example, kung kunin ng Ginebra, itong si Stephen Holt. Kaya iyan siguro ang dahilan kung ba't gusto niya ng mas mahabang playing time para masiguro yung kanyang posisyon dito sa Barangay Ginebra. Pero syempre sa bandang huli ang magdedesisyon ng lahat ng bagay na ito ay si Coach Tim Cone. Siya magsasabi kung sino mas mahabang playing time dito at kung sino ang hindi. Kaya sa ngayon, kinakailangan tignan muna natin kung anong mangyayari dito sa Barangay Ginebra at dito kay Maverick Ahanbisi. Pero sigurado, itong si Coach Tim Cone aayusin ito para masiguro na sa next season handa na talaga Ginebra. Ang balita naman natin ngayon tungkol dito sa TNT Tropang Giga, mukhang itong si Mikey Williams daw ay kinakausap ng management para bumalik dito. Parang dalawang options ang binibigay ng management sa kanya. Una, bibigyan siya ng isa pang one last chance na mag-offer ng contract. Titignan nila kung magkakaayos sila. At kung sakaling talagang hindi sila magkaayos ng kontrata, mukhang ang gagawin daw ng management ngayon ay sign and trade. Ibig sabihin, kakausapin ng TNT itong SMC at sasabihin kung ano yung contract demand ni Mikey. Kung papayag ang SMC doon sa gustong kontrata ni Mikey, ite-trade siya doon ng TNT Tropa. Tsaka nila pag-uusapan kung sino yung pwedeng kapalit. Alam natin yung tatlong SMC teams kailangan ng point guard. San Miguel obviously, nakita natin kinakailangan. At itong Magnolia, dahil mukhang iti-trade na ito si Gio Halalon at baka si Paul Litt i-trade na rin, malamang ay ganun din ang mangyari
na susubukan nila na kumuha ng point guard. At baka si Mikey Williams ang sagot yan. Samantala naman, itong Barangay Ginebra, kailangan din ng point guard dahil nakita natin si L.A. Tenorio at si Stanley Pringle matanda na at si Maverick Hanlisi para mas bagay ito na shooting guard. Kaya yung tatlong SMC team sigurado na magkaka-interest yan dito kay Mikey Williams. Kaya sa tingin ko hindi na nakapagtataka kung susubukan nila na makuha ang serbisyo nito. Ngayon, titignan natin kung magkakaroon sila ng agreement para makuha itong si Mikey Williams mula dito sa TNT Tropang Giga. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito masasakatuparan. At alam din natin, syempre hindi naman papalugi ang TNT sa trade na to. Pero of course, ang TNT as much as possible, gusto na nila matapos yung problema kay Mikey. Kung magkakasundo sila at pumayag si Mikey na maglaro sa TNT, okay yan syempre. Pero kung ang gusto ni Mikey talaga hindi maibibigay ng TNT, ite-trade na yan ni Coach Chot Reyes dito sa SMC. Pero sisiguraduhin niya na yung makukuha nila ay mahusay din. Ito na nga ba ang last conference nitong si Coach Chito Victolero? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nga nakita na natin na itong NLEX nagpalit na ng coach. At dahil doon sa magandang performance, of course, ng Meralco, nakita na natin ang epekto na magkakaroon ng isang consultant na may alam sa international basketball, katulad ni Nenad Vucinic. So mukhang naiisip kayo ng karamihan na baka panahon na para itong Magnolia ay kumuha na ng ibang foreign consultant o di kaya tuluyan na magpalit ng coach para naman makasabay sila dito sa ibang koponan. Hanggang sa ngayon, pinag-uusapan pa rin itong upset win ng Meralco dito sa San Miguel Beer. At karamihan sinasabi ang dahilan dyan ay dahil nga na-outcoach ang SMB, kitang-kita naman yan. Pero syempre, of course, hindi lang naman dahil sa coach. Maganda rin talaga ang nilaro ng players ng Meralco at masama rin ang nilaro ng players ng SMB. So sa ngayon, kailangan natin tignang mabuti kung ito na pa ang magiging last conference ni Coach Chito Victolero. Ang mahirap kasi dito, ito si Chito Victolero, katulad ni George Gallant, ay mga appointee ni Al Francis Chua. So yan ang dahilan kung bakit mahirap yung palitan. Dahil syempre kung papalitan yan, parang inamin na rin ng SMC management na nagkamali sila ng pag-appoint. Tandaan natin ang pinalitan ni George Gallant ay isang winning coach, si Leo Austria. At itong si Chito Victolero ang tagal na dito sa Magnolia. So kung magpapalit ng coach ang Magnolia, kailangan siguraduhin syempre ni Chua na yung makukuha niyang kapalit ay talagang magiging epektibo. At alam natin, may pressure na sa Magnolia na mag-champion. Yung governor na mismo nila nagsabi na kailangan na silang mag-kampiyon. At kitang-kita naman ang frustration nila kapag hindi nila ito nagagawa. So marami ngayon kailangan ayusin itong Magnolia Chicken Templados para masiguro na sila ay magiging mas competitive dito sa bagong PBA season. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinapati din natin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, Katsakino Dukusin, Jonad Malyari, OG Len Gio, G.S. Santillana at Tagle family, si Jonald Malyari, Romeo Conchada, Alicia Garcia. Pinabati din natin si Anthony Alon family, John Ray Mark Isuela, Carl Alarcos, si Juan Sulege, Kuya Mike TV, si Junjun, Angie, Pat at B-Boy Matas, Michael D, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, si JJ Sibum, pati na rin si RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte at ang iba pa nating taga-subaybay.